Hi guys, and welcome to the channel. We are Iron Strange. So ngayong hapon, we are going to vlog itong Suzuki SkyDrive crossover. So before anything else, mag-tour muna tayo sa Suzuki SkyDrive crossover. So guys, this is the 2022 or 2023 Suzuki SkyDrive crossover. It's a 150cc scooter. Okay. Ayan. Tingnan natin sa ikutan natin. So naked handlebar ang kanyang style dito sa manibela. Tapos 14-inch mags. Naka IRC stock tires. IRC po yan. So okay naman. Tapos ito yung kanyang stock muffler. Yung fan sa likod. Ito yung likod niya. So ganito itsura niya. May kanipisan po ang itsura ng SkyDrive crossover, para po siyang Raider 150. Tapos ito yung kanyang CVT sa gilid. Single monoshock, no? Size ng gulong sa likod 90 by 14, at sa harap naman ay 80 by 14. So single pot disc brake sa harap at drum brake sa likod. Okay, ito yung upuan. Ito yung under seat compartment niya, maliit lang, enough lang para makapaglagay ng isang pares ng kapote. Okay, sara na natin. Punta tayo sa dashboard. Ang maganda rito sa Suzuki SkyDrive crossover ay digital panel. So kikita mo rito ay speed mo, gas gauge, time, tapos trip A, trip B. Meron ng built-in voltmeter kaya hindi ka na kailangan magpakabit. Tapos odometer. Start natin. So wala siyang pampatay ng headlight, automatic headlight on. O nga pala, ikot tayo at tingnan natin ang ilaw niya. So maganda rito Suzuki SkyDrive crossover, integrated tail light. Signal light. Kaya wala mababaling signal light sa gilid. Lahat ng kanyang ilaw guys ay bulb type. Tapos sa harap ay halogen na ilaw na maliwanag guys, grabe. Stock na headlight niya, good na kahit na ganyang traditional halogen bulb lang, maliwanag po yan sa gabi. At kapag nag high beam ka, maliwanag din. Ang kaibahan lang, patusok yung ilaw pa diretso, kasi pagka naka low beam, medyo spread siya. Okay, let's go. Ay guys, before nga pala we proceed to our review, papakita ko lang sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Montalban, Rizal, at may motor na parating. Ano kayong gagawin nila? So yan, kita nyo naman ang motor natin ay marumi, dahil dito sa Montalban sobrang lubak. Yan guys, puro putik dito, putik din dyan. Yan, kita nyo naman, sobrang putik guys. Talagang pang off-road itong scooter na to, no? Sulit na sulit siya. Pakadumi yan. Hindi ko na nga nilinisan guys, para makita nyo. Ayan, ang dumi ng gulong sa likod, muffler, yan, puro talsik, sobrang putik. Ayan, diba? Grabe. Tara guys, let's do this review. Bumana tayo. So guys, dun po sa mga naghahanap ng scooter na budget friendly, this is a scooter na ang cash price niya ay 72,000 pesos only, no? So pwede na, 116cc, tapos magaang ang handling niya, dahil magaang na scooter to, maliit lang siya, no? Pero before proceeding to the review, tignan nyo guys, ang laki ng speed meter niya, kaya kitang-kita mo kung anong speed ka na. Okay, so napakagandang scooter nito, magaang, at good na yung kanyang price. For 72,000 pesos meron kang crossover na scooter na naked bar, handlebar ang style niya. Pero mo guys, bibili ka ng Rusi Pulse, kasi nalabang nyo sa mga subscribe natin dyan, naka Rusi Pulse 155 core and
Ang cash price nun is 82,000. So magdagdag ka 10, magbawas ka 10,000. Meron ka ng branded na motor, na scooter, na Suzuki SkyDrive crossover, fuel injected na, at matipid sa gas. So ang fuel consumption nito guys ay 40 km per liter. Para guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalubak dito sa Montalban para ma-appreciate nyo itong motor natin na talagang pang lubak siya. Okay? So let's test the engine power for 115cc engine. Adequate po ang power ng makina nito. Well, hindi lang adequate, more than adequate pa guys, dahil ang makina niya malakas sa 115cc class. Dahil kapag patag ang kalsada, lalo na kung single rider ka, maganda ang takbo nito guys, talagang bumabakbak siya for 115cc, no? Siguro ko masasabi kong, in my opinion, comparable ang power nito sa isang 125cc na motor. Yan, tingnan guys, oh. Grabe lubak sa amin, ha? Araw-araw ito biyahin namin ni Mikis for the past nung nakuha ko itong scooter nito, 2 buwan na yata ito sa amin. Tama ba? 2 buwan. Oh, mga 2 buwan ko na ito ginagamit itong scooter guys. At talagang uy, yun, bilas. Bato, yun, off-road dito sa amin sa Montalban kasi sa dami ng construction, no? So kung single ka na rider, at timbang ko guys ay 130 pounds, no? Hindi 130 pounds guys, so combined weight kami ng 260 pounds. Kung single rider ka, sapat na sapat ang power nito para ibiyahe ka niya, no? Kahit pa ahon yan, patag, lalo sa patag, mabilis po itong guys, itong Suzuki SkyDrive crossover. Sabi nga nung mekaniko na nag-change oil nito, sabi niya high speed gearing daw itong transmission niya. Mukha nga, kasi mabilis kumando eh. Mabilis siyang umarangkada, saktong-sakto, nakakatuwa siyang ibiyahe. Okay, yan, tinignan guys, grabe sa amin, no? Nawasak ang kalsada, pero papagpagin lang natin yan. Tagasaan lang natin yung mga lubak na yan, walang issue. Ngayon naman, kung tandem riding kayo at angkas nyo yung OBR nyo, anak nyo, okay po ang performance ng makina, no? 115cc. Kung patag ang tatakbuhan ninyo, kung patag kayo bumibiyahe, hindi kayo kakapusin dito kahit hindi siya 125, kahit hindi siya 150cc. Okay ang performance niya. Ang downside lang nitong SkyDrive crossover, kapag ang lugar ninyo ay paahon lagi, ay pataas, yun lang, medyo hirap siyang umarangkada pataas. Pero pag patag, grabe guys, malakas umarangkada ito. Kasi everyday kami pumapasok sa Quezon City at binabiyahe namin Montalban to Quezon City. That's 22 kilometers ang distansya. 44 kilometers a day ang biyahe namin. Kaya sa Commonwealth, ramdam na ramdam ko yung power ng scooter na to. Talagang malakas yung marangkada. Pagpatag, talagang mabilis. Talagang bumubulusok, no? Iloko ko nga sinisi, sabi ko sa scooter na to, may kuma, nakaturbo itong scooter, no? Sinaltang ko yung makina, in-upgrade ko. 150cc na to. Kasi lakas yung umarangkada, ang bilis eh. Nakikipagsabayan siya sa mga ADB, sa mga NMAX, sa mga Raider. But of course, hindi naman talaga ito malakas na malakas, no? Pero pwede mong palakasin ang hataw nito dahil maganda po ang kanyang combination ng makina at ang transmission niya. Talagang nagbibigay siya ng magandang power delivery. Kahit tignan nyo yung specs ng mga scooter, hindi nalalayo ito sa mga ibang motor, no? Unless mali ang pagkatanda ko, alam ko, ito ay 6.4 kilowatt ang power niya. So that's about 8 horsepower, no? Tapos ang torque nito ay para 8 kilowatt din ang kanyang torque. Ano ba? O 8 ang torque niya. So okay siya sa patag guys. Hindi kayo mapapahiya, talagang magandang bumya ito. Sulit na sulit ang inyong pera. Performance siya basta patag. Pagpaahon, medyo yun lang, hirap siyang umarangkada paakyat, hirap siyang umahon. Okay? So for the power, I will give this 115cc engine na 8.5 out of 10. Iba po talaga ang Suzuki brand.
Talagang pag sinabi mo Suzuki, well built, magandang performance, at guys, ang pinaka selling point sa akin itong scooter na to, mababa ang vibration niya sa handlebar, no? Hindi umaakyat dito, minimal lang, okay? Tapos ang isa pang maganda, upgradable ang handlebar, selling point ulit sa akin, no? Kasi yung Pulse 150 yung kinuha ko, ang problema doon, hindi ko ma-upgrade ang kanyang handlebar at medyo sporty ng kaunti, mababa siya. Kaya nakakamanhid ng kamay, no? Unlike ito, nakikita nyo, meron dito tayo handlebar riser. Tinaas ko yung handlebar na bawas ang manhid ng kamay ko to the point na hindi na actually ako namamanhid yung kamay ko sa biyahe. Kaya napakaganda nitong Suzuki SkyDrive crossover. Okay. So going over our review, sa braking power, ang braking nito ay 8 out of 10. Good performance from our single pot disc brake sa harap. Tamang-tama lang yung kanyang preno sa harap, no? Inas kang pa-stopin niya. Sa likod, malakas ang drum brake. Typical drum brake na yung magandang klase na talagang performer siya. So combining both brakes, may stop ka niya kahit na angkas yung OBR mo, hindi kayo kakapusin sa braking power. And guys, mind you, maalikabok. Sila nyo sa amin guys, so puro road zone construction, kaya napakalubak. Guys, mind you, ang disc brake nito, malakas siya ha, kasi tinan nyo yung daliri ko, dalawa lang to. Yan ang pinag-brake ko. Imagine nyo kung tatlo gagamitin nyo, or apat, talagang, hindi tatlo lang pala, sorry, hindi naman pwede apat, maliit yung ating daliri sa dulo. Talagang mapapa-stop ka niyan. Ayan guys, oh. Tuloy, di ba? Yun ang gusto ko sa kanya. Marangkada siya. Kahit kasama ko si OBR. Shoutout pala kay misis ko, kay Angela. Shout out. So, yun lang. Dahil lumabas ng palabas na tayo. Okay, pwede na. So for the braking, it's 8 out of 10. Good performance from the stock brake, disc brake at drum brake. Ano ba ito? O diba? Kahit ang kasi sinigis, ganyan din yung marangkada yan. Medyo bawas ng kaunti, pero marangkada talaga siya. Okay. So for the comfort, comfortable yung motor, ay i-rate ko siya ng 7 out of 10. Comfortable siya, in a sense na maganda yung position ng handlebar. Okay naman yung upuan kahit papano. Hindi siya sobrang tigas. Ang stock suspension niya harap, good naman. Sakto lang ang kanyang play sa likod, ganun din, okay din ang play. Hindi lang maganda rito yung stock na upuan kapag malayo ng biyahe. Kunyari, malapit ka na sa Quezon Circle, medyo masakit na sa puwet kasi manipis yung upuan niya. Parang Raider 150 yung upuan niya, no? Makipot, padiretso. Teka guys, sandali. Manap tayo. Oh, boom! Yan, no? Oh, di ba guys? Oh, boom! Ganyan ang SkyDrive crossover sa lubak. Talagang tagasaan natin yung lubak. Pwede. Ayan guys, oh, boom! Oh, di ba? Wala signal light to. Ganyan guys ang lubak sa amin, oh. Oh, boom! Putik talaga. Lupit! So yun, comfort niya is 7 out of 10. Manipis lang yung upuan, or patulis rather, kaya medyo masakit sa puwet. Pero sa una, grabe, sa unang parte, okay naman. So comfortable naman siya, combining the seat, the shock, saka upuan. Okay naman yung performance ng overall nitong motor na to. Okay. Teka guys, yan, matraffic dito sa amin dahil sa sobrang lubak. Okay, bakbak tayo. Yan guys, dito sa amin sobrang lubak.
because of the road construction. Ay, tatay! May traktor pa. Oops. So moving on sa comfort, sa suspension. Ang suspension niya ay 7 out of 10 dahil okay din ang suspension niya. Okay. Boom! Lubak pa rin. Okay ang performance ng suspension niya kasi maganda yung laro ng plane niya sa harap, no? Talagang ina-absorb niya yung lubak, yung bounce. Okay naman. Tama lang yung bounce niya sa harap, no? Sa likod, medyo masasabi natin may pagka-stiff konti. Pero okay na rin, hindi naman sobrang tigas. Tama lang. Uy, traffic boy. Teka, balik na tayo. Traffic na eh. Wala naman nag-ano lubak doon, nandito na. Teka, ano gagawin natin? O, balik tayo. Ito na guys sa amin, oh. Grabe ang lubak dito. Boom talaga. Boom na boom. Boom na boom. So, talaga kung ang location ng inyong lugar bilang rider, magkukommute kayo, kung malubak sa inyo, good ang SkyDrive crossover. Kung patag din, good din siya. Kasi crossover nga eh. Sinasabi crossover kasi pwede siya sa patag, pwede rin siya sa medyo off-road, semi-off-road. Okay? Lalo pat ang starter niya eh, yung ano ba yan? Ang tawag sa gulong ng SkyDrive crossover ay parang off-road. Kalimutan yung tag sa kanya, no? Okay? So next on our review, build quality. Good ang build quality ng Suzuki. Typical na branded Japanese brand ng scooter motorcycle. Ang tawag doon? Yung kanyang build quality 8 out of 10. Wala kang masasabi. Lahat pantay, lahat maayos. Wala kang marinig na lumalagatok, wala kang marinig na yung lumalangit-ngit na mga flarings. Lahat maayos ang pagkabuo. Solid na solid siya. Okay? Ano pa ba usually nire-review natin? Engine, suspension, braking, comfort, handling, build quality. So, doon na tayo guys sa overall performance. Ang overall performance ng scooter na to ay 8 out of 10. Talagang okay po ang kanyang overall performance. Sulit na sulit. For 72,000 pesos and for 115cc scooter, hindi ka mabibitin sa kanyang performance. Hindi ka kakapusin sa pangangailangan mo bilang commuter, rider, mapa single rider ka man or tandem riding kayo, kasama mo ang iyong OBR, anak or angkas or kaibigan. Solid na solid po ang scooter na to. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? Tapos, ano pa bang masasabi natin sa ating review? Wala na. So guys, kung kayo ay naghahanap ng magandang scooter na malakas pumasok, walang plaka, saka siya nag-signal, okay. So kung naghahanap kayo ng budget-friendly scooter for 72,000 pesos, so nga pala, ang hulugan nito, pagkatanda ako, ang down nito is parang 8,000 yata, and then ang monthly niya 3,600, no? So medyo kami tataasan, pero yun, maghanap kayo ng magandang sasakyan, scooter, okay na to guys. Well recommended ko po para sa inyo. Ang kasabayan nitong scooter na to ay yung Honda Beat na 150cc din. Tapos ang natabang motor, yung Mio Sporty. Pero yung Mio Sporty kahit pa yun, ito SI na. Kasi dito sa gas, 40 km per liter. Yung Rusital na nagamit ko na nakaraan, 30 km per liter. Kaya matitipid sa gas. At good performer po itong scooter na to. Wala na kayong hahanapin pa.
Except, maglagay ko siguro ng top box sa likod. Tulad ito, nilagyan ko ng top box to. Kasi maliit ang kanyang storage compartment. So yun guys for our review of the Suzuki SkyDrive Crossover 2022 model. From yours truly, I highly recommend you get this scooter dahil maganda pong scooter to. Okay na okay po ito. Overall, masisiyahan kayo sa performance ito. At saka maganda rito, kung matraffic ang inyong lugar, pwede nyo siyang isingit-singit. Okay? Pwede nyo siyang ipakasok sa mga iskinita, sa mga traffic sa lugar. At hindi ko na maiipit tulad ng mga yung malalaking scooter, tulad ng mga NMAX, Aerox. Solid na solid po siya sa biyahe, no? Bilang isang commuter bike. Ako, yun po nagustuhan ko dito, no? Kasi hindi siya tulad ng mga NMAX na malalaki. Mabigat, kalapad, hirap isingit. Ito, pwede mong singit, madaling i-park, madaling i-handle, magaang. So, yun po guys ang ating review for Suzuki SkyDrive Crossover. So, ride safe guys and stay safe. At as always, ang aking final message for you Christians, read your Bibles para hindi po tayo ignorant sa mga turo ng mga simbahan, ng mga pastor, ng social media, at ng mga kung sino-sino pang nagpapaliwanag na mali ang paliwanag tungkol po sa Word of God. So that's it guys for our video. Bye for now.